Inalis na ng Panginoon ang minamahal natin at siya ay namatay at nagkaroon ng kalungkutan sa bawat isa sa atin. Ngunit sa lahat ng bawat naniniwala sa Kanya, kung ang Diyos ang nag-create ng buhay na ito, mga kapatid, dapat din natin pagtiwalaan na ang Diyos din ang merong karapatan at merong masasabi tungkol sa buhay na ito na kinuha niya. Sa pamamagitan ng buhay na ito na binigay ng Panginoon, makikita natin kung gaano kadakila, kung gaano katapat ang Diyos sa atin. Sa ating kalungkutan, maaaring sabihin natin na sa pagkuha ng Panginoon sa buhay na ito, ang kasiyahan ay maaaring mawawala sa bawat isa sa atin. No one expects you to be happy when saying goodbye to Ate Lynette. Maaaring malulungkot na lahat tayo malulungkot sapagkat siya naging special sa buhay ng bawat isa. Pero dahil ang Diyos ay kasama natin at maging si Jesus sa kanyang kapanahunan, alam niya ang pinagdadaanan ng bawat isa sa atin. He knows the sorrow of losing a loved one. Alam niya kung paano tayo magdamdam. Alam niya kung paano ang bawat isa ay umiiyak sa pagkawala ng minamahal sa buhay. Napakahirap isipin na siya ay wala na. Ngunit mga kapatid sa Panginoon, ang kamatayan ay hindi magiging hadlang upang tayo magkaroon ng kagalakan sa Diyos. Alam natin na meron tayong mga agam-agam, lalo na ang pamilya, lalo na mga naulila at mga mahal sa buhay. Subalit huwag tayo matrap at mamislead sa paniniwalang wala ng happiness sa kamatayan. Sapagkat madalas na naririnig natin ang isang Kristiyano kapag siya ay namatay at sinasabi, congratulations, sapagkat mararanasan mo na ang ipinangako ng Diyos. Congratulations sapagkat nauna ka na at napagtagumpayin mo na ang buhay sa mundong ito. Congratulations sapagkat ibibigay na ng Diyos ang lahat ng inihanda niya para sa iyo. Kaya sa mga naulila, masasabi ko, bagamat tayo ay nalulungkot, tayo din naman ay dapat magsaya sapagkat ang presensya ng ating kapatid, ang kapatid natin ito, alam natin kung saan siya pupunta.